po yung... Ayan! Narinig nyo ba yon? Recording in progress. So, kaya naniniwala ako. Yes, sabi ni Sis, what's this? Ni Sis Janet, Level Up Talaga Podcast. Yes, hallelujah. Para po mauulit-ulit po natin napakinggan. Kasi ang sarap namin eh. Minsan kasi, di ba, nakakalimutan na natin. Kahit sa preaching naman ng Sundays, right? Nakakalimutan natin. But when we re-listen again, so, tawag dito, papakinggan lang natin. So, ayan. So, salamat sa Panginoon. Let's start in prayer. Mayroon parang may naglilipat dun Sige, let's start in prayer. Heavenly Father, we thank you for tonight, Lord. Thank you for gathering us once again, Panginoon, via Zoom. Lord, we are so excited to hear your word. We are so excited to be strengthened, to be encouraged, Lord God. We are so excited to hear your word, Father. And I pray for the Holy Spirit, oh God, for the life, oh God, of Brother Sign, who's going to share your word, Father God. Let the anointing and the power of the Holy Spirit be with him, oh God, as he shares your word. He shares your word, Panginoon. Yung impact nito, Panginoon, sa aming makakarinig, oh God, ay magbibigay, Panginoon, ng iba yung kalakasan, iba yung pag-asa, Panginoon, at encouragement to all of us, oh God, who are here right now. I pray, Lord God, na samahan mo ang bawat isa sa amin sa gabing ito, at ang maitaas at mag-glorify, walang iba kundi ang iyong pangalan lamang, Ama, sa pangalan ni Jesus. And everybody said, Amen. 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 Hallelujah. Amen. So, without further ado, ayan, tawagan natin si Brother Zion para i-share ang Word of God for tonight. Ayan, good evening po ulit sa ating lahat. Thank you po, Ninang Pastora Jessa. At yung idea po nung record is idea po ni Abby, pero di ko akalain na ako pala mabibinyagan. So, medyo extra cautious ngayon at medyo na-pressure ako since ako yung una. Start to pala. Pero anyway, kailangan po nating maging matapang sa pag-share, maging confident sa pag-share ng Word of God dahil buhay yung sinishare natin. So, hallelujah. Let me just share my screen po. Kumusta po pala ang lahat? Na po ba? Pag-dinner na po ba? I hope relax na po kayong lahat. Wala. Meron na po ba? Meron na. Okay. So, ang title po ng pag-uusapan i-share ko po ngayon sa ating Bible study is The Voice. At matatagpuan po siya sa John 10, verse 1 to 6. So, bago po tayo mag-start, gusto ko po munang icebreaker tayo. So, guess the voice. Sabihin niyo po sa akin kung ano po maririnig niyo po yung So, may pa-play po ako na audio. Sabihin niyo lang po sa akin, chat niyo lang po sa comment kung kaninong voice po siya. Okay? Rinig po? Sino ang una mong tatawagan? Wala. Okay, hindi ko po ata na-share pati yung Meron pero mahina. Meron, mahina lang. Okay. Mag-unmute kayo para unahan tayo. Sige. Okay. So, first... Tito Boy. Si Tito Boy abunda daw, si Bishop. When are you most beautiful? Moreno, mestizo. Sino po? Sino ang Boy Abunda. Boy Abunda nga. Tama nga. Abunda is correct. Ang galing Sino una lang kasagot? Si Ate si Jeka. Si Jeka una kasagot. Si Jeka. So, number 2. Sa paghintay natin,
Magiging maganda naman ang lagay ng panahon bukas sa Visayas habang Kuya Masienza. Kim. Kuya Kim. Kuya Kim. Tama po. Kuya Romar. Kuya Romar. So, number 3. Zion. Zion. Ako na una. Hindi. Hindi ba? With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before. Si Romar ba yan? But it never Boses nga po ni Sam. Romar yan. Samis. our brains are young and we both know. Grabe naman kayo. Isa pa. Sino yun? Romar, ikaw yun eh. Hindi. Bigyan ko yun ng clue. Sikat na boxer to. Pacquiao. Tama. Boses na pala ni Romar si Pacquiao ngayon. So, pang-apat. Wow naman! Wow! Babalu. Si Babalu. Sino yun? Okay, last. Si Lel? Opo. Galing. We're here to tell you that God has great plans for you. Alala ko nung ako'y Bishop. Si Bishop. Ayan, tama po. So, ang pinaka-last po ay si Bishop. So, alam nyo, ganun po kahalaga yung voice, di ba? Makikilala agad natin dahil sa boses. Ngayon, dumako naman po tayo sa today's verse. So, before po ako mag-proceed po dito sa ating verse na pag-aaralan natin ngayon, I'll just give you the surrounding context of this verse, bakit tayo umabot sa ganito. So, sa mga previous verses po kasi, there was a blind man. Itong blind na man na po ito is pinanganak na po siyang bulag. So, wala na po siyang, simula nung pagkapanganak niya ay bulag na po siya. At until such time na na-meet niya si Jesus and napagaling po ni Jesus ang bulag na man na ito. And dito nag-investigate po yung mga Pharisees, no? Sinauman nila yung blind man na ito. Tinatawag nila, hinanap nila, and tinanong nila. So, let's go back po sa mga previous verses muna bago to. Sa John 9 verse 24. A second time, they summoned the man who had been blind. Give glory to the God by telling the truth. They said, we know this man is a sinner. So they are pertaining to Jesus. So he replied, whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I do know, I was blind, but now I see. So, pinoproclaim dito nung blind man yung ginawa ni Jesus sa buhay niya, no? Sa mga Pharisees. So, sabi niya pa, sabi ng mga Pharisees, what did he do to you? How did he open your eyes? So, sabi nung blind man, dito natatawa ako eh. I have told you already. And you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples too? So medyo siya, no? Medyo may pagka-philosophy yung bulag. And andito rin po hanggang sa narinig po ito ni Jesus at dumating na po tayo dito sa John 10. So sabi dito sa verse 1, truly, truly I say to you, he who does not enter to the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief or a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the gatekeepers open, the sheep hears his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follows him, for they know his voice. So gusto ko pong i-emphasize dito, for they know his voice.
A stranger they will not follow, but they will flee from them, for they do not know the voice of strangers. This figure of speech Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. So, purihin ang Diyos sa pagkakabasa po ng kanyang salita. So, napakaganda. Gusto ko pong bigyang din po dito sa first verse po. Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by other way, the man is a thief or a robber. So, dito po sa chapter nito, sa latter verse po ng chapter nito, na-mention po ni Jesus actually dito na siya po yung gate papunta po do sa sheepfold. So, ano po yung ibig sabihin po noon? Siya lang po ang daan papunta sa Panginoon, di po ba? And ang sinasabi po dito, kung dadaan kayo sa ibang way, kayo ay thief or robber. So, ang sinasabi po dito ni Jesus, walang ibang way papunta sa Panginoon sa langit, kundi siya lamang po. So, isipin niyo po yung kunwari, let's say hindi po siya sa mabuting gawa or kung saang religion ka naaanib. Di po ba? Hindi 'yon eh. Ang sinabi niya po dito ay through him lamang po. So, dito nga po sa mga verses na ito ay inahilin tulad po tayo sa sheep, and siya po yung shepherd natin. Ano po? Napakagandang a figure of speech. So, kasi pwede namang 'di ba? Pwede namang magmamanok tsaka manok, 'di ba? Pwede naman 'yun eh. Pwede magbababoy tsaka baboy. Pwede naman, bakit kaya sheep tsaka shepherd, 'di ba? So, let's see. Dahil po sheep are easy to guide and take care of, but because they are gentle and vulnerable, they can also be easily attacked. Maganda rin po kasing example ito ng yung relationship, yung sheep tsaka shepherd. So, ano po ba ang kung tayo ay sheep, napaisip ako may mga sheep ba na nagwo-wander lang? May mga wild sheep ba? So nung search ko, meron. And let's say po ano po yung katangian ng isang sheep na without a shepherd. So, bad qualities of a sheep. So makikita niyo diyan, may pagka-emo yung sheep So, number 1, they are easily lost. Sheep can wander away without realizing danger nearby. So, they are parang gullible yung mga yung mga sheep, parang andali nilang lokohin, madali silang mawala. Wala silang sense of parang yung location or destination nila, parang madali silang mawala. Ayun nga po. So, they are also fearful. So, sheep panic easily and can spread fear through the whole flock. So, once na yung isang sheep po, yung sheep na hindi walang shepherd, yung hindi sila na dedepensahan, kapag sila po ay natatakot, madali silang mag-share ng fear sa iba po nilang mga kasama. So, number 3, follower mentality. So, sheep tend to follow each other blindly, even into danger. So, sunod lang sila ng sunod kung kani-kanino, kung sa mga kasama nila, kahit na hindi nila alam na delikado pala yung sinusundan nila. Kasi wala ngang shepherd, And they are also defenseless. They have little natural ability to fight predators. Kaya nga sabi ko po kanina, napaka-gentle po at very humble nga ng isang sheep, pero they are also easy prey po sila,
Kaya nga po favorite ano po sila target po ng mga wolves, di po ba? It's always a example po sa Bible. So now, what are the good qualities naman of a sheep? So, ayan, happy na siya. Oh. Good qualities of a sheep. So, they are gentle. Sheep are naturally calm and non-aggressive animals. So, they are also dependent. They recognize they need protection and care. So, spiritually, this reflects yung dependence natin sa Panginoon. Ano po? They are also obedient. A well-trained sheep respond to shepherd's direction. So, kung ang isang sheep ay well-trained po, madali silang mag-respond sa mga command ng isang shepherd. And lastly, they are also trusting. So, yung sheep na may isang shepherd po pala, they follow the shepherd's voice and rely on guidance. So, napakahalaga po pala nung merong shepherd. Ano po? So, ngayon, sabi nga dito, ano, yung sa last point ko, sa trusting, they follow the shepherd's voice and rely on guidance. So, sabi nga dito sa verse na binasa ko nga po dito kanina, na uh, uh, ayun nga, yung they will never follow stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize the stranger's voice. So, ang kilala lang po pala ng mga sheep yung voice ng shepherd nila. So, pag nakakarinig po sila ng ibang voice, hindi po nila pinapansin ito or lumalayo na lang po sila, ganyan. So, ang tanong po is, sa ating mga Kristiyano, ano po, kung i-apply po natin dito sa ating mga buhay, the question is, how can I hear the shepherd's voice? How can I hear God's voice? So, number one, build a relationship with the shepherd. Of course, tayo po as a Christian, ano po, napakahalaga po ng meron tayong relasyon sa ating shepherd, sa ating Panginoon. Dahil, paano po ba tayo makipagrelasyon sa iba, di po ba? Di ba, nung nakipagrelasyon po sa aking asawa, marinig ko lang yung boses niya, kinikilig na ako. Ayun, no? Pero, you will only know someone kung kung nagbibuild ka po ng relasyon sa kanya. Tama, amen po ba mga brothers and sisters? Ano po? So, para mas marinig mo ang boses ng Panginoon, you have to be familiarized with His voice. So, kailangan po meron tayong ginagawa para mabuild po yung relationship natin sa Panginoon. Number one, by reading the Bible. Ano po? It's very, very straightforward po na kung gusto mo talagang marinig ang boses ng Panginoon is through reading the Bible. And napaka blessed po dahil ayan po, kami po ng asawa ko ay hindi po perfect sa isang week, pero we make it a point na mag-devotion po kami. And hindi po minsan may mga times po talaga na sakto tong verse na to maano mo talaga na buti na lang nabasa ko tong verse na to, saktong-sakto to sa pinagdadaanan ko. So, sa mga ganung paraan po, naririnig po natin ang Panginoon. So, number two, remove things that distracts you spiritually. So, constant distraction, sin, bitterness, pride, and unhealthy influences can dull spiritual sensitivity. So, alam niyo naman po sa panahon ngayon, napakarami na po ng
distraction, ano po, nandiyan po yung mga problema, nandiyan po yung anxiety natin, yung everyday na demand ng buhay, no, yung kailangan mong gawin. So, ang dami pong distractions, but kailangan po natin na magbigay tayo ng time para sa Panginoon, no? Sometimes you have to, sit down and yung 30 to 1 hour silence at no cellphone, no internet, no Facebook. You just have to face the book, 'di ba? At yun, sobrang fruitful na po yun, napakahalaga na po yun sa atin. And number 3, stay connected with your fellow believers. So, yung mga gawain, just like this, yung mga Bible study, or yung pag-a-attend po ng Sunday service is one way pa para marinig ang boses ng Panginoon. Minsan, pagka may mga preaching, yung mga pastors natin, di ba? Maririnig natin, uy, saktong-sakto sa akin yung message ngayon, or minsan kapag kinakamusta ka ng mga fellow believers mo, brother, kumusta ka? Yung mga encouragement nila is also parang boses din ng Panginoon na nagmumula sa kanila. Ano po? At ayun, napakahalaga po ng community na para hindi po tayo maligaw. Katulad nga po kanina, 'di ba, yung sheep na walang shepherd, kapag sinusundan mo ay lost din, malamang mawawala ka rin talaga. So napakahalaga nga po ng community na katulad nito. So I just want to show a video po ng example, ano po. Ayan. So, napakaganda na po sa John 10:27. My sheep hear my voice and I know and they follow me. Ayan. So, in conclusion po, hearing God's voice is rooted in relationship. The more we walk with Jesus daily, the clearer His leading becomes. And the more confidently we can follow Him in obedience, faith, and trust. So, yun nga po mga brothers and sisters, sa mundong puno ng ingay, maaaring mahirapan tayo talagang marinig ang boses ng Panginoon. Yan dyan yung distractions, yung worries, and yung demand ng pang-araw-araw na buhay natin, no? Pero napakaganda po yung sinabi dito ni Jesus, yung inassure niya sa John 10:27. At ayon, yung boses niya ay nagbibigay buhay sa atin. Yung boses niya ay nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Isipin niyo na lang po yung shepherd, at yung sheep. Hindi lang yung sheep sumusunod sa kung kaninong boses. Sumusunod siya sa boses kung kanino siya nagtitiwala. So patuloy po tayong magtiwala sa boses ng Panginoon, sumunod po tayo sa Kanya, at
sigurado po na tayo po ay nasa safe and green pasture. Maraming salamat po at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Well, praise God. You can end the, Brother Zion, the recording. Wow! Praise God. Napaka-brief, concise nung ating napakinggan.